Live. Inaasikaso na ng Department of Foreign Affairs ang biyahe ng pamilya ng 3 Pinoy na bibitayin sa China sa Miyerkules. Sa linggo, inaasahang makakaalis sa mga kaanak ng mga nasabing OFW. Para sa update, may live report si Marlene Alcaide mula sa tanggapan ng DFA. Marlene. Pinoproseso na ng DFA ang mga dokumento na kailangan sa pag-alis ng mga kaanak ng 3 Pilipinong bibitayin sa China. Isa sa mga dumating dito ay ang kaanak ni Sally Ordinario Villanueva. Matamlay at tuliro si Aling Edith nang dumating sa DFA kanina. Hindi pa rin niya matanggap ang kinahantungan ng pakikipagsapalaran ng anak na si Sally sa China. Sa Miyerkules na kasi nakaschedule ang bitay kina Sally, Ramon Credo at Elizabeth Batain dahil sa kasong drug trafficking. Hindi ko sukat akalain na dumating na naman yung punto na ganyan. Akala ko matatapos na itong problema namin. Mahirap. Linggo ng umaga ang alis ng pamilya papuntang China. Bukod sa ama at ina ni Sally, pupunta rin sa China ang mga kapatid niyang sina Jason at Mei-Ling. Hindi na makakasama ang asawa ni Sally. Graduation kasi ng kanilang panganay sa April 9. Nagtapos siya ng elementary na sa Lutatorian. Sakaling hanggang nandun pa ang mama niya, mag-aaral mabuti. Talagang tatapusin niya ang pag-aaral niya. Kaya susuportahan ko siya. Kahit desidido na ang China sa hatol nitong bitay, susubukan pa rin daw nilang iapela ang kaso ni Sally. Balak daw dalhin ng pamilya Ordinaryo ang mga dokumentong magpapatunay na inosente si Sally. Tulad ng mga papeles mula sa NBI na biktima lang si Sally ng recruiter. Kwento naman ni Tatay Jeronimo, higit 2 taon silang hindi nagkita ni Sally, kaya naman may kirot sa dibdib ang muling pagkikita nilang mag-ama. Papupuntahin kami doon, makikita ko yung anak ko. Ay, pagkatapos ilang oras lang namin makikita sa loob ng 2 taon na ngayon lang namin makita. Pagkatapos ilang saglit lang kung matutuloy man yung kanyang kamatayan. Bangkay na makikita mo. Siyempre kami, masasaktan. Pero kung sakaling matuloy ang bitay, hiling ng pamilya, maisama nila pabalik ng Pilipinas ang katawan ni Sally. Makita man lang ng mga pamilya niya kasi nga kahit patay na, pag nakita nila, at least alam na nila kung nasaan siya. Kasabang aalis ng pamilya Ordinaryo ay ang mga kaanak nila Elizabeth Batain at Ramon Credo. Hindi natin sila nakita ngayong araw dito sa DFA, pero sabi ng mga opisyal ng DFA ay 11 raw ang kabuuang bilang ng mga kaanak ng 3 na tutulak papuntang China sa linggo at inaasahan ang balik nila dito sa Pilipinas Miyerkules ng gabi. Maraming salamat sa iyo, Marlene Alcaide, live mula sa DFA. Mismong Chinese ambassador na ang nagsabi, malabo nang maapila pa ang bitay sa 3 OFW. Ang tanging pakonsuelo nila, ikwento mo Royce Nagitsibang. Everybody may please sit down. Sa unveiling ng scale model ng isang hotel dito sa Taguig, nag-cruise ang landas ni Pangulong Aquino at Chinese Ambassador Liu Jianxiao. Pagkakataon na sana ito ng Pangulo na itanong kung mareremedyohan pa ang nakatakdang pagbitay sa 3 Pinoy sa China ngayong katapusan. Pero bukod sa sandaling kumustahan sa photo-op, hindi na nakapag-usap ang dalawa. Mas matagal pang ang nakausap ng media ang Chinese ambassador. Sabi niya, suntok sa buwan na ang anumang apela, kaya ngayon pa lang humihingi na siya ng pangunawa. This is something that has to happen in accordance with the Chinese law. So we hope to have the understanding from the Philippine public and also the Philippine government with regard to this. Ang magagawa lang daw ng Chinese Embassy ay siguruhing makikita ng kanilang kaanak ang mga bibitaying OFW sa huling pagkakataon. The Chinese government will do everything that we can to provide facilitations to the relatives and officials of these criminals. Sabi naman ng Malacanang may pag-asa hanggat wala pang katapusan, pero na kay Vice President Jejomar Binay na raw ang bola. Susulat daw si Binay sa Chinese government para muling hilingin na maibaba ang sentensya kina Sally Ordinario, Ramon Credo at Elizabeth Batain. The Vice President believes that while it has not yet been carried out, that there's still hope. So, nais po niyang i-exhaust ang all possible means.
Bukas naman daw ang China na magkaroon ng palit-ulo ng mga preso, pero hindi raw ito madali dahil magkaiba ang mga batas at kultura ng dalawang bansa. Hindi pa sigurado kung ano ang kahihinatnan ng apilang gagawin ng Pinas. Ang sigurado lang, tuloy ang state visit ni Pinoy sa China ngayong Mayo, mabitay man o hindi ang tatlong Pinoy. Royces Nagit, Sibal, News 5. Dahil dyan, hindi raw titigil ang pamahalaan, partikular na si Vice President Jejomar Binay sa pakikiusap sa China para maisalba ang buhay ng tatlong Pilipinong nasa death row ngayon. Dahil sa kanyang never say die attitude, mukhang lalo namang napabilib ang publiko kay Binay. Tinalo niya pa nga si Pinoy sa huling survey ng Pulse Asia. Ikwento mo, Gerard de la Peña. Sinabi na ng China na hindi na mababali ang desisyon nitong bitayin ang tatlong OFW na nasa death row dahil sa drug trafficking. Pero para kay Vice President Jejomar Binay, mabuti nang maging makulit kaysa magsisi sa huli. Itimbangin muna namin kung anong gagawin namin, lalaman namin. But definitely, tayo makikiusap. Gagawa rin daw ng guidelines ang pamahalaan para matukoy kung hanggang saan ang tulong na ibibigay nito sa iba bang Pilipinong nahatulan ng parusang kamatayan sa China. Marami tayong haharapin sa kinabukasan. Kailangan magkaroon tayo ng policy. Ano ba yung dapat lamang na makatulong. Dahil sa pagiging aktibo ni Binay sa pakikipagnegosasyon sa ibang bansa para sa kapakanan ng mga OFW, hindi na nakakapagtaka na mas mataas pa ang approval rating niya kumpara kay Pangulong Aquino. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, 8 sa 10 Pinoy ang approve kay Binay, habang 7 lang sa 10 sinurvey ang approve kay Pinoy. 81% na nagsabing tiwala sila kay Binay, mas mataas sa 75% na nakuha ni Pangulong Aquino. Kahit sa aming pag-iikot, mukhang si Binay talaga ang mas malapit sa puso ng mga Pinoy. Mabait si Binay Wala iniintindi si Nonoy, kundi sa ano alam mo na. Siya ang pinaka-active Parang baka mas gusto pa nga niya yung gawin niya lahat para sa mga nangangailangan. Parang siya nakatutok sa lahat ng mga problema. 60% naman sa mga na-survey ang nagsabing okay sa kanila. Si Senate President Juan Ponce Enrile, na siyang pumangatlo sa survey. 50% ang approve kay House Speaker Sonny Belmonte, habang 32% lang ang nagsabing ayaw si Chief Justice Renato Corona. Gerard de la Peña, News 5. Kumustahin naman po natin ang Japan. Wala pa raw balak mag-alsa baluta ng mga empleyado ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo sa kabila ng banta ng radiation doon. Nauna rito, higit 20 ng foreign embassies ang tumigil muna sa kanilang operasyon. Para sa update, makakausap natin si Jovi Francisco. Jovi? Cheryl, kapag naglibot ka sa Greater Tokyo, mararamdaman mo talaga yung epekto ng takot ng mga mamamayan dito doon sa sinasabing food and water scare, at saka yung sa radiation nga na kumakalat nga daw. Pero nakapagtataka, pag pumunta ka naman sa embahada natin, parang normal doon ang sitwasyon. Narito ang report. Pagdating pa lang sa embahada natin dito sa Roppongi, mapapansing normal pa rin ang sitwasyon. Parang walang krisis na nangyayari sa Japan. Business as usual ang mga empleyado. Mas busy pa nga raw sila ngayon dahil bukod sa consular duties nila, iniintindi rin nila ang pangangailangan ng mga Pinoy sa Japan na apektado ng lindol at tsunami. Dumoble nga ang bilang ng mga nagpapaprocess ng kanilang travel papers. Double time din ang embahada sa pagpapadala ng relief goods sa mga apektadong lugar. Sa huling report ng CNN, nasa 25 foreign embassies na nasa Tokyo ang umalis muna ng Japan o di kaya lumipat sa mas malayong lugar tulad ng Osaka. Yan ay dahil sa banta ng radiation. Kasama sa mga pansamantalang nagsara ang mga embahada ng Germany, Switzerland, Kenya, Nigeria at Ghana. Pero kung sila nag-aalisan, tayo raw dito muna. No, we are not moving out. We're remaining here. And we will only do what the Department of Foreign Affairs advises to. But anyway, the entire staff of the Philippine Embassy Tokyo is intact. Wala raw ni isa sa 73 staff members ng embahada ang nagsabing nais silang umalis ng Tokyo. Pero sabi ni Yusek Jose Brillantes,